Any question ho about po dun sa ating pinag-aaralan? May tanong po or any other inputs po tungkol po sa ating pag-aaralan? Kailan kayo? Questions po, baka po may gusto po kayong linawin o may gusto po kayong tanong, or as far as theology is concerned po, theology proper is concerned, baka po may gusto kayong tanong or somehow medyo may gusto po kayong linawin, pwede po kayong magtanong. Ano po? Ayun, may tanong po ako nabasa dito. Yung mga kapatid na SDA, saan po sila nabibilang? Actually ho, may tinatawag ho ngayon ho, ewan ko kung narinig nyo na yung Reform SDA. Are you familiar ho with the Reform SDA? The Reform Seventh-day Adventist. Are you familiar na po? May ano po kayo? Narinig niyo na po yun? Marami na ako narinig, Pastor, na Reform eh. Pero yung iba sa kanya, nila parang Baptist eh. Kayo po. Actually, originally ho, pag titignan natin, ako may nabasa din kasi, parang in-integrate, hindi naman in-integrate, paano ba? Parang isinama ho kasi nung ibang, ang Baptist po kasi madami din silang faction, Pero yung ibang group of Baptist po, may mga, may mga Neo SDA or Reform SDA or Reform Seventh-day Adventist na kung saan, yung ating pong major teaching or doctrine, major doctrine natin is almost the same na sa evangelical community. Kaya lang when it comes to sa kanilang service, doon pa rin sila sa Saturday pero hindi na ito big deal sa kanila. Sapagkat ito lang ay ginagawa nila na Saturday kasi ito na yung pagkakakilan lang sa kanila. Pero hindi na ito big deal sa kanila na para bagang ikaw ay nagkasala kapag ikaw ay nagsimba ng o nagsumamba ng o nag-worship ng Sunday. Hindi ka sa kanila o sa mga reform, hindi ka nagkasala. Kaya lang ginagawa pa rin nila yung Saturday nila kasi pagkakakilan lang nila, ito sa kanila, kasi Adventist pa din sila. Kaya lang hindi na sila katulad nung classical Adventist. When it comes naman po dun sa mga bawal, hindi na rin ho nila dito sila masyadong mahigpit sapagkat ang kanilang belief sa mga Reformed Adventist na ito ay talaga ang sinusunod naman nila dito is the medical aspect. Scientifically speaking, sa kanila ay talaga naman madumi, kaya hindi sila. Ganun pa rin yung mga hipon, yung mga crabs, yung mga isdang walang kaliskis, hindi pa rin sila kumakain nito. Pero hindi dahil sa sinabi ng Bible, kung hindi medically speaking na po yung kanilang paliwanag dito. So somehow po, ito po yung mga kapatid natin na SDA. Ngayon po, yung tanong, anong grupo ba sila? Actually, yung grupo nila, they believe in the Trinity din, They believe in the Trinity din. So, teka lang po, may sinabi dito, Okay po. Ayun po, sige po, Pastor Derek. Iano ko po mamaya. So, we have the same belief naman po, the Seventh-day Adventist. As far as sa nakakausap ko po kasi they believe in the Trinity also. They believe in the Father, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And they believe in the coexisting, co-eternal ng Adventist. Hindi ko lang po alam kung yung nakausap ko ay Reform Adventist. Pero kung ito po ay classical o yung mga dating Adventist, hindi ko po alam yung kanilang doctrine. Pero alam nyo po, yung nakausap ko kasing Adventist na isa, they believe in the born-again experience. They believe in the born-again experience. Pero feeling ko yung nakausap ko ay Reform. Kasi sabi naman niya ay hindi naman daw nagiging dahilan ng pagkakasala ng isang tao yung hindi niya, o yung pagkain niya ng mga pinagbabawal I mean, yung sa Old Testament. So, ganun po. We have the same belief. Nagkataon lang sa mga minor doctrines po, ay magkaiba tayo sa kanila. For example, pag ang isang tao ay namatay, hindi agad dediretso sa langit.
kung hindi pupunta muna ito sa piling ni Abraham o sa Abraham bosom, ano ho, nandun muna, o kaya yung iba ang belief ay tulog muna, then the second coming bubuhayin ito ng Panginoon, ano, something like that. But they believe doctrinally, as far as soteriology is concerned, their salvation is found in the name of their salvation is found in Jesus Christ. Ano, kaya lang and they believe also in the Trinity. Okay ho. So, sa major, we have I think nabasa nyo din naman yung pinost ni Pastor Derek, sa Zoom. So, ipas view natin itong seven major sections of systematic theology. Next week po, actually, ipa-pass track ko po ito. Ipa-pass view ko po itong mga ito, the doctrine of the word or the bibliology. Then the doctrine of God or the theology proper, which is ngayon po ay may continuation pa ho ito. The doctrine of man or biblical anthropology, doctrine of Christ or and the Holy Spirit, pneumatology, and the doctrine of the application of redemption or soteriology, the doctrine of the church, ecclesiology, saka po doctrine of the future, eschatology. Ayan ho, So basically, ito pong mga, actually yung iba ho dito ay somehow, ang pinaka-basic doctrine ho kasi ng Christianity ay apat. The paterology, the doctrine of Christ or the Christology, the pneumatology or the doctrine of the Holy Spirit, and the bibliology. Ngayon po, the doctrine of man, yes, it is significant din ho sa atin, Kaya lang, as far as major doctrine is concerned, yung apat po na yun ay basically, yun ho dapat ang maintindihan natin. However, ngayon po ay nandito po tayo sa theology proper, na kung saan ipinakita ko yung basic about God. Ayan po, may ilang linggo pa naman po tayo para ating itong pag-usapan. Teka lang po, may tanong po dito si Sister Flora. So, hindi na po sila 100% sumusunod sa food laws in the Old Testament. Actually po, ay naulit ko po, may mga Reformed SDA po. Yung Reformed SDA po na nakausap ko, they don't follow na po yung as far as law is concerned. Pero yung mga classical o yung mga Adventist na mga dati pa, I think they follow pa rin ho. Pero yung mga Reform po ay hindi na. Kaya lang, hindi pa rin sila kumakain ng mga sinabi sa Bible na mga pinagbabawal in the Old Testament. Kasi may medical silang paliwanag tungkol ho dito. Ayun po. Sana po nasagot ko ng maayos yung mga tanong nyo. Iba pa po, may tanong pa po kayo. Kayo po, in our community, ano po yung napapansin nyo, as far as evangelical community is concerned? Good evening po, yes, sir. Magtanong lang po ako yung tungkol po sa yung Mormonism. Kasi po sila ay naniniwala rin sa Trinity, no? Kaya lang po yung Trinity nila ay ibang-iba po doon sa Trinity na alam natin according to the scripture. Kasi po siya doon sa yung Arianism po, kasi 'di ba yung nabanggit niyo po kanina, yung Arianism, dinideny niya yung deity ni Christ, no? Tama po? Yes po, pati po sa Unitarianism, they deny the deity of Christ, the full deity of Christ. Okay po. So, ano po yung masasabi niyo doon pag kung titingnan natin yung Trinitarian theology po? So, hindi po sila mako-consider na yung talagang biblical Trinitarian yung stance nila pagdating sa Trinity. Kasi iba-iba yung pagkilala nila doon sa Father, sa Son at the Holy Spirit. Actually, alam nyo po, if I'm not mistaken, kung hindi ako nagkakamali sa binasa ko dati, alam nyo po yung Mormons, their history, ay kasama ho natin dati yan. Sila yung mga, yan po yung internationally
siyempre ayoko pong magbanggit kasi baka naka-live po. They are claiming na naniniwala po sila sa Bible as the infallible word of God. Kaya lang po, marami pa po silang dinagdag na mga aklat, no? So hindi lang Bible talaga yung Book of Mormons. final authority. Yes po, tatlo po yun, no? Yung the Book of Mormons, the Pearl of the Great Price. Kalimutan ko po yung isa. Kaya lang po, yung mga missionaries nila po, marami silang ginagawa na ngayon na yung talagang nagdidig sila kasi naghahanap po sila sa mga aklat nila. Oo. Kasi po ang ginagawa nilang application is the secular epistemology. Nagkakaroon ho sila gusto nilang magkaroon ng empirical data to support the other books. Kaya lang po, kapag nagkaroon ho kasi ng other books aside from the Bible, kahit po anong gawing survey or anong gawing research, hindi po talaga masusupport yun. Pero kagandahan yung Bible ho, kahit po yung mga archaeologists, anthropologists, ang ginawa ko kasi ng mga archaeologists, anthropologists, in-apply din nila yung secular epistemology, nagkaroon sila ng research dito, and yet napatunayan po nila kung ano yung mga nakasaad sa Bible. Unlike po dun sa ibang books na aside from the Bible ay nahihirapan silang magkaroon ng support kasi ang nangyari noon ay mga personal revelation po dun sa mga tao na yun na sinusulat lang nila. Opo. Oho. Kaya po ganun. Pastor Derek, baka may dagdag ka ha? Yes po, Sir Jun. Isa lang po sa mga ironic na yung teaching nila po ay yung sinasabi po nila na si Jesus Christ daw at si Satan ay magkapatid po. Iwan ko kung alam to ng yes po, marami mo nagsasabi niyan kasi I mean sa kanila ho ganun Kaya lang yes, ano kayang prueba nila? Ba't nila nasabi 'yon? Meron akong book of missionary ng ng mga Mormons. Puro question and answer 'yon. Sabi nila magkapatid. Ang mula sila sa isang planeta na Planet Kulog. At yung father nga may asawa na marami siyang asawa. At isa sa mga anak niya si Jesus Christ at saka si Satan nga, si Lucifer. And then sabi niya doon na yung father may flesh. Yun yung nila. Kaya nakikipag-asawa. And then dahil nainggit si Lucifer sa ibinigay na authority na si Jesus Christ ang mamahal sa mundo, kaya alam si Lucifer. Yun yung nila doon. And sinasabi din nila na si Jesus Christ, open sila na may asawa din. Parang sa Da Vinci Code. Yun yung open kasi sila Kaya kahit na lang maisip nilang pwedeng yakapin, mag-usap lang yung mga elder at yung mga priest nila, and then yun, propeta, iyayakapin na nila. Yun ang problema ng Mormonism. Yung isang book nila, Doctrine and Covenant ang tawag doon. Naalala ko din, Doctrine and Covenant. Four pillars kasi yan, Bible, Mormon, Doctrine and Covenant. Yun po. At doon sa kanilang teaching po, Pastor Roderick po, I remember, niniwala sila, may tatlong heavens sila, celestial, terrestrial, at yung celestial. Ayon sa kanila po, yung mga Mormons po talagang dedicated po doon sa pagsiserve doon sa temple. Sila po yung magkwa-qualify na magiging God. So, ibig sabihin po, yung Mormonism, it is a worldview or a belief system that is leading to polytheism po, Professor Job, kasi naniniwala sila pag talagang dedicated yung pag-serve nila dun sa temple, magkwa-qualify sila at magiging Diyos rin sila. Polytheism po talaga kasi ang lahat ng tao sa kanila ay literal na Diyos. Bagamat sabi ni Jesus, maliit na Diyos. Maliit Diyos. Bagamat sinabi naman ni Jesus Christ ay tayo yung mga Diyos din, but we don't have to claim that. Parang yun yung parang yung moon
hindi niya inaangkin na sa kanyang liwanag. Bagamat, siya ang tanglaw. Pwedeng sabihin na siya ang tanglaw o may liwanag siya, pero hindi sa kanya. Ganun din yung sa atin. Siyempre, hindi nga pwedeng tawagin kang anak ng Diyos na ang tatay mo ay hindi Diyos at ikaw ay anak ng Diyos ay hindi ka rin Diyos. Yun yung parang niya, yung logic niya. In a sense na we don't have the right to claim as gods na gods tayo. Only God can speak it to us. Oo, na siya ang may karapatan na magsabi sa atin, pero tayo wala tayong karapatan na sabihin sa atin. Dahil ang tinuro mismo ni Jesus Christ, maging silent ka dahil siya nga hindi nga sinabing Diyos siya indirect, diba? Indirect. May mga sinabi, pero indirect. Not word by word. So yun. Tapos may lang ako konti, yung clear ko lang kanina. Yung monism, yun yung parang anti-part ng dualism. Si dualism, diba yun nga, heaven and earth, ganyan, good and bad, yin yang, lahat ng ganun, ang tawag doon excuse. Monotomy, dichotomy, tsaka trichotomy tayo. Monotomy, dichotomy, trichotomy. Yes, pero yan yung belief din ng mga dualism. Dichotomy, body dichotomy, pagdating sa ang tawag dito sa biblical anthropology. Oo. Pero part yan ng belief ng mga dualism na hinahati talaga nila yung mga bagay na may dalawa. Pero si monism naman, isa lang talaga na walang heaven and earth, walang good and bad. Parang nag-e-exist lang na isa. Yun yung yun sa monism. Then yung animism, nagsasalita o Diyos mismo yung material, yung bato. Pag idolatrism naman, may Diyos doon sa may bato. Yun yung pampakakaiba niya. At saka, nais ko lang idagdag talaga yung nakaka-bless yung sinabi mo na. Sabi kanina may na-encounter ka na nagsabi na magkaiba yung character ng Diyos, Old Testament at New Testament. Yes. Madami niyang pass, even in the evangelical community. Napakalaking napakalaking correct yun dahil sa umpisa pa lang, nung nagkasala si Adam, pinakita na agad ng Panginoon ng mercy niya. Grace, yes. Oo, at grace. Sa paanong paraan, nung pinalayas siya, because hindi naman judgment yung pagpapalayas sa Garden of Eden. Ayaw lang talaga ng Panginoon at sa kanyang naalarma siya na sabi niya, baka kainin niya yung nagbibigay ng yung tree of life, nakain niya yung tree that gives ng knowledge and evil, di ba? Sabi niya, alis na natin. So, wag nang bigyan ng access. Kaya naglagay siya ng bantay at inalis doon si Adam. It is not a judgment, actually, it is God's mercy. Naawa siya kasi habang buhay na siyang magiging masama. Yun ang sabi sa Bible. That's why yun pa lang, it's an act of mercy. At yung mercy na yun, same as sa salitang grace, chesed sa Bible. Kaya it's grace also. Kaya sa dispensation din, hindi lang dispensation of grace ang church era. Noon pa man, Old Testament pa lang, may grace na. Yes. Thank you po, yun lang masasabi. Ay, ito pa isa, naalala ko. Yung sinasabi nyo na nangungusap ba ang Diyos sa atin? Diba? Yung halimbawa tumingin ka sa bulaklak. Actually, tama yun. Hindi siya revelation, pero bigyan ko lang ng tamang term. Ang tawag doon ay illumination. Ang revelation kasi dalawa lang yan. It's either natural at saka ikalawa scriptural. Ang natural, God is revealing Himself through nature. Ikalawa, scriptural, God is revealing Himself through the scripture. And then yung inspiration, God is revealing Himself through the inscripted written or word of God. And yung illumination, may na-reveal sa'yo na ibig sabihin behind that very word. Yun yung Kaya pag tumingin ka sa bulaklak, pag naisip mo lang sa sarili mo at na-apply mo yun, maganda, bakapan talaga ng word. Kasi pag hindi na bakapan word, hindi siya illumination. So, it must have an illumination.
Hallucination. Posible. Tsaka yun, actually, conscious yun. Consciousness natin. Kapag nangungusap ang Diyos sa magitan ng sinasabi natin na, oy, nakita ko, may parang yun yung sabi ng Lord sa akin. Kung unconscious tayo, unlike mga halaman, so unconscious sila. Itong mga hayop naman, may consciousness din naman sila. Ang meron sa atin naman, self-conscious. Kumbaga yun talaga yung binigay sa atin na wala din sa mga pusa at aso, self-conscious. Hindi yan nagme-make up kahit tabingin na yung mukha nila. Tayo self-conscious. So yun, parang nai-apply lang nila yung self-consciousness nila sa mga bagay sa paligid. Yun yung ano. Dagdag ko lang. Sige, thank you. God bless. Tama. Thank you, Pastor. Ganda nung sinabi ni Pastor. Salamat po, Pastor Robbie. So, yung experiential po, you can treasure the experiential. Pero sabi ko nga po, kasi kung basta wag niyo siyang basta-basta i-share, very important po to, lalo na po kapag magi-interpret kayo ng Bible, tas yung experiential niyo i-share niyo. Baka po kasi sa iyo yun, sa atin yun. So pag sinare natin yan while interpreting the Bible, baka po maging iba yung interpretation din ng tao. So ibig po sabihin, objective kapag ini-interpret natin yung Bible, pero to make it balance, the personal revelation of God ay hindi po natin dapat tanggalin as personal. Kasi ang Diyos po ay buhay. The Word of God is alive. Ayun po. Pinakamahinang proof ang experiential pagdating sa biblical. Ang hirap kaya niyan, lalo na yung halimbawa mga dreams. Nangusap si Lord sa magitan ng dreams. Tapos hindi naman siya rooted sa Bible. Yes. Pero kung nag-prophecy, ang sabi daw ni Lord, pag hindi ka daw nagsisi, mapopot sa iyo ang Diyos, sabi niya ganyan. Sinabi talaga sa akin yun. Mapopot sa iyo. Sabi ko sa Bible, kung anak ka na ng Diyos, hindi na mapopot. No condemnation. Walang wrath. Ang wrath para sa mga unbeliever yan. Tama. Walang word sa Bible na mapopot ang ama sa kanyang mga anak. Yes. Baka unbeliever pa ako nun, possible. Yan. Totoo po yun, kaya po let's divide the word carefully kasi marami po tayong kasama na ganun. Instead na ma-encourage sila, sipin nyo yun, nasa isang conference tapos may pupuntang speaker tapos magpo-prophesy sa kanila, God is warning you. Sa sinasabing ganun na ng hearsay propeta, ay God is warning you, ganito, ganyan. Kapag hindi mo hinintuto ang Diyos, ay ikaw ay mamamatay. Ganito, lilipulin ng iyong pamilya, so on and so forth. So, hindi ko lang alam kung bakit ganun yung pagsasalita niya. Minsan ho kasi may mga tao na ganyan, gusto lang nilang sumikat. Tapos, hindi naman ho talaga identified kung kanino ba talaga nanggagaling yung sinasabi nila. So, may mga danger po doon. Pero kapag alam nyo po, pag you study the Word of God carefully, you interpreted the Bible carefully. Lalo na pag nalaman mo yung totoong identity natin, our true identity in Christ, there's now no condemnation sa mga taong na born again, nakakilala sa Panginoon. Wala na wala nang bearing sa atin yung mga ganun. Kaya lang di mawawalan tayo ng kapayapaan pag may mga bagay tayong may mga ginagawa tayong hindi maganda at kalugod-lugod sa Kanya. Pero ako po naniniwala, ang mga taong na born again din at nakakilala sa Panginoon ay hindi magpapatuloy sa mga ganong uri ng gawain. Bagamat may nakakagawa, po. So may... Yes po. Iba pa ang Rema. Iba po ang Rema. Ayan po ba? Parang sinagot na, knowing God and His Word po ang standard. Ganun Illumination. Yung pinaka talaga magandang word. Kapag yung biblical word na nabasa natin o narinig natin sa pastor, and then nai-apply mo yun sa pang-araw-araw mo, and then na-realize mo, yun yung illumination. Ang Rhema naman kasi, active word of God. Yun yung buhay na salita
Kasi hindi lahat ng salita ay logos. Merong word na nakalagay sa Greek. Ang salita na nakalagay ay rhema. More on to word of Jesus Christ when He spoke. Pag sinabing nagrema, nagbigay siya ng isang sentence and then bear this word. It pertains sa teaching niya na kailangan mong i-bear, na kailangan maging buhay. Yung salitang yun ay rhema. Iba pa yung salitang logos. So yun po yung rhema. Ayan po, question pa po. Salamat pa sa pag-gana po lang. So magaling po kasi sa language si Pastor Derek eh. The Holy Spirit po ang magbibigay ng illumination sa word. Yes po, actually totoo po yan. Illumination po kasi pag lumilinaw, katulad doon, halimbawa, binasa mo yung salita ng Diyos. Yung una, hindi mo siya masyadong maintindihan. Tapos, as time goes by, lumiwanag sa yung talata. Sa ibang hayop, mga nakita mo, halaman, ganun. Illustration. Ayun, yan. Rayan, tama. Pinaka-writer. No, tama. Illustration. Pero wala nang inspiration na. Wala nang inspiration ngayon na sa Kristiyano. Na yung term na I'm being inspired by God na magsulat or ganyan. Wala. Pero na-inspire tayo in a term lang. Sa technical term yun na na-inspire din tayo sa tao, ganyan. Inspiration natin ng Diyos. Pero yung sa pagsusulat and authority as a written or spoken, wala nang inspired. Tama. Canonized na eh. Opo. At walang problema sa prophetic if he knows and declares what the word says. Nabanggit niya naman na yun nung last time. Nagiging prophetic yun. Ikot mo yung mga verses, kahit hindi mo sabihin ng verse, but if you organize it in your mind and nabasa mo sa Bible and you're confessing it, and alam mo naman na ito yung mangyari sa last days, ang problema lang, magkakaroon yan minsan ng misapplication. It talks about the Israel nation and then nababanggit na sa church. Yan, yun ang problema. At hindi naman na kasi wala na daw talagang condemnation. Tama yun. Meron lang sa ating consequence ng ating mga nagagawang hindi maganda. Yun ang hindi mawawala. Pero ang condemnation, tanggal na yan. Yes. Tama. Wala na yun sa mga na-born again, sa mga anak ng Diyos. Tanggal na ho yun. Kasi kapag meron condemnation pa rin sa ating mga isipan, ay mapapasa ho natin ito sa susunod na henerasyon. Madami ho tayong mga kapatid, ilan po ang kabatch kong nawala. Paano ko ba sabihin? Ayokong sabihin, hindi mali yung term ko, hindi sila nawala o baka talagang hindi sila nakakilala sa Panginoon pa. Pero kasi may mga situations po, may mga pangyari sa buhay nila na ang dahilan kaya sila hindi na nagpatuloy ay instead na maging gracious ay naging hindi maganda ho yung pagkakasabi sa kanila. Ayun ho, ganun. Kaya po tayo po mga nag-aaral ay maging maingat po talaga tayo sa mga sinasabi natin sa kanila, lalong-lalo na ho yung pagbibitaw natin ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ho ng Diyos dapat magamit ito ay to uplift. Hindi po ito magamit para to condemn. Although may mga gumagawa po nito, Kaya lang mas maganda kung ma-uplift natin sila. Of course, magagamit din natin ito to correct or to rebuke. Kaya lang ho, alam nyo, believe it or not, minsan ho kasi tayo nang re-rebuke. Tayo, personal, yung emotions natin, sinasabi natin dun sa tao. Tayo talaga yung nagre-rebuke, hindi talaga salita ng Diyos. Kaya lang, ang ginagawa natin, magko-quote tayo ng verse, tapos re-rebukein natin yung kapatid natin. Kaya lang, hindi talaga yung salita ng Diyos ang nag-rebuke doon. Ang nag-rebuke doon ay tayo. Which is somehow, biblical din naman talaga na open rebuke is better than hidden love. Pero, alam nyo po ewan ko po, pero talagang the word of God itself, yun po talaga yung magre-rebuke dun sa tao. Kaya minsan kahit hindi mo sabihin, pag nabasa niya, pag nagde-devotion to, mahilig to makinig ng preaching, parang hindi tama tong ginawa ko. Alam yun, talagang salita ng Diyos so yun nag-rebuke sa kanya. Kaya lang sabi ko nga kanina, minsan kasi tayo, nahahaluan natin ng emotions para i-correct yung kapatid natin. So, iwasan ho natin yung mga ganong bagay kasi instead na nakakapag-afflict tayo, instead na marami tayong
natutulungan, ay ang nangyayari po, nadidestroy po natin sila. May question. Pass. Po? May question dito kay Sir Allen Andrade. Ano po kayang, teka lang po. Pass din. Nabanggit po kanina yung dichotomy at ano po yung stand nyo sa dalawang paniniwala? Sige po, siguro sasagutin, paano ko ba sasagutin to? Biblical or scientific? Pwede po kasing sagutin natin to ng biblical at saka scientific sige po, unahin ko po muna yung dichotomy kay Sir Allen. Si Sir Allen po yung nagtanong Nabanggit po kayo ng dichotomy. So tinatanong niyo po yung stand namin ni Pastor Derek. Siguro po pero ito po ito pong stand ko, hindi ko po ini-influensyahan yung stand nyo, So sa Bible School po, wala pong influensyahan. You have the freedom to believe our stand. Pwede nyo pong i-adapt, pero pwede nyo rin pong hindi. Depende po sa inyo. Pero ako po kasi ay trichotomy. I believe that a person ay may body, may soul, and may spirit ho. So tayo may katawan tayo, which is ito po yung nakikita natin sa screen, yung mga mukha natin. That is our physical or the tangible body. Pag sinabi naman pong soul, it involves our emotions and our will. Ito po yung kakayahan natin mag-desisyon, mag-isip, or sabihin na natin makaramdam. And the spirit ho itself, ito po yung isang part natin or isang composition natin na kung saan very very common ito lang po sa pinakamababaw na kaparaanan, ito lang po yung gagamitin kong term ito po yung, of course the soul involves, the body involves, pero yung spirit po, this is our tool to communicate to the Lord, to God, because God is a spirit. So kaya pag sinabi, paano pag namatay ang isang tao, sinabi po ito sa Ecclesiastes, if I'm not mistaken, hindi ko na po matandaan yung verse, ang lahat ay babalik sa Diyos. Yung espiritu po. Hindi ko matandaan kung Ecclesiastes o Lamentations hindi ko matandaan yung specific. Pero ito po ay biblical na babalik sa Diyos. Paano naman po yung soul? Ito po yung makakaramdam sa atin. But gayon pa man, if we are glorified body, syempre po, lahat po yung nawala na yun, na-corrupt na yun, ay magkakaroon po tayo. So sa dichotomy naman po, may mga kapatid ho tayong dichotomy na they believe that body and soul, body and spirit. So sige po, other thing po, si Pastor Derek po yung magpaliwanag. Pero ako po, I believe in the trichotomy. This is my stand. Okay. Valid naman yung dalawa. Yes. Kasi sa Old Testament, ang salitang soul naman kasi at saka spirit na interrelated. Nagkakabaliktaran yun. Ambiguous yung isang meaning. So sa Old Testament. Pero sa New Testament, dahil ang authority natin nasa New Testament, talagang tatlo siya. So dalawa, valid yung dalawa. Valid din na ang dichotomy, ang soul ay spirit din. Kaya generally speaking, sa salitang spirit at saka body, ang tao may body at saka may spirit. Dichotomy. Under the spirit, dalawang klaseng spirit. Spirit of man at saka yung soul. Trichotomy. Kasi ang soul ay spirit. Anumang bagay na hindi nakikita, it is also a spirit. Kaya ang soul sa Old Testament at saka spirit, interchangeable ang meaning niya. Parehas. Hindi sila nagkakahiwalay talaga. And ang isang definition ng soul ay life. Yun ang kadalasan na binabanggit sa soul. So, halimbawa, ang angel, spirit din naman ang tawag sa angel. Ang God, ang Diyos natin, spirit din. So, ang salitang spirit is a general term. Kaya under ng salitang spirit, kasama ang soul. Pero, iba pa ang spirit ng man sa New Testament. Romans chapter 8, sabi doon, ewan ko kung 16 po ata yan.
For the Spirit of God bear witness in our spirit. Diba? Ba't di sinabing soul? Kasi yung Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ng tao, mabubuhay lang yung Espiritu natin pag may Espiritu ng Diyos. Yung soul natin, talagang buhay yan. Kahit unbeliever ka, buhay ang soul mo. Pero pag ang espiritu mo ay ang espiritu ng tao, kapag ikaw ay unbeliever, patay. Kaya we must be born again. And sinabi ni Jesus Christ in spirit. So yun yung trabaho ng spirit natin. Kaya magkaiba talaga ang soul at saka ang spirit. Tama ho, Pas. Thank you po, Pastor. May mga verses po silang sinishare dito. Actually, tama ho yun. First Thessalonians 5:23. Napakaganda po niyan. Napakaganda po niyang halimbawa. Yung the word of God is like a two-edged sword, sabi niya ganun, na naghahati between the soul and spirit. Diba? Yung salitang marrow, it is body, soul and spirit, magkaiba. So therefore, tatlo na sila doon. Yes. Ang tawag dito. Pag-aaralan po natin yung systematic theology to. Doon talaga yung focus natin. Tama. Actually, salamat po. Thank you po. Wala pong mali doon kung kayo po ay dichotomy or trichotomy. Okay lang po yun. Masama po pag monotomy. Kasi may... Ayun na yung monism. Yan na yung monism. Ganyan ang mga monism. Masama po pag isa lang po kala, no? Kayo din yung tawag kapag biblical anthropology ang usapan. Pastor, pwede pong magtanong, this is in consonance po dun sa trichotomy of man po, no? That man is composed of body, soul, and spirit. Kung babalikan po natin yung kanina po, yung tungkol sa Reformist Day, diba? So nagkaroon ng church split. May mga group na hindi na sila masyadong stricto in terms of which day to worship. Tungkol naman dun sa in the keeping of Levitical dietary food laws, hindi na po sila masyadong stricto po. Pero my question po, in terms of the scope of Reformation dun sa mga teachings nila, especially kung yung pinag-uusapan po natin ay yung tungkol sa kaluluwa ng tao. Kasi sa pagkakaalam ko po, naniniwala sila, no? I don't know with the Reform group now, naniniwala po doon sila doon sa doctrine of annihilationism. Yung doktrina na nagsasabi na mawawala po pag na-serve na po yung punishment ng Diyos doon sa taong nagkasala, eventually mawawala po yung kaluluwa, kasi yung definition po nila, destruction of souls, they seem to take it literally na talagang mayroong cessation of life po, no? Pero nakasabi po dito sa Revelation 20, no, they will all suffer day and night forever and ever, no? At sa ibang translation naman po nakalagay doon, they will suffer day and night with no rest. Hindi lang po ako sure kung doon sa Reformed teaching nila kung nagbago na ba yung stand nila or kung ganun pa rin ba po sila yung nagkikling pa po ba sila doon sa annihilationism, yung paniniwala na eventually yung spirit ay nade-destroy talaga, as in nawawala siya. Doon po sa nakausap ko, wala pa po kaming napag-usapan tungkol po dun sa part na yun. Kasi ang nagpag-usapan lang namin is the major doctrine itself. So, pero yung mga ganong bagay ko ay hindi ko pa narinig yung kanilang turo about doon. Kaya hindi ko po masagot, ano. Even dun sa reform. Pero yung mga dati po, siguro, yes, I agree ho sa inyo, may ganun ho silang, may ganun silang teaching. Doon po sa reform, hindi ko alam kung pati yun na reform sa teaching nila. Hindi ko po sure. Ano po? Okay po. Pinanghawakan kasi, isa sa original na may ganyan teaching, yung I'm sorry to speak, SDA. Ang ano kasi nila, ang hell is
annihilation, mawawala din ng hell. Kasi may nakalagay na, halimbawa, millennium. Sa millennial reign ni Jesus Christ, thy throne is forever and ever. Maraming mga bagay na sinasabi doon na forever and ever. Pero sabi nila, matatapos din naman. So, may salitang forever and ever as an idiomatic expression na sinasabi nila na may hangganan pa rin. Parang sa term natin ngayon, nag-register ka ang tawag unlimited, pero may limit. Binigyan ka lang ng scope ng time. Kaya siguro doon nila kinuha yung term na ma-annihilate, tapos mawawala din yung kaya ang hell actually sa kanila, sa mga SDA Seventh-day Adventists, ay not forever and ever. Day and night, yes, o nakalagay dyan. Sa kanila yun Ngayon, sa akin naman, syempre, kung ano yung nakalagay sa Bible, literally, day and night, kung sakaling tama sila, di praise the Lord, hindi na sila mahirapan. Parang gano'n na lang din, ba't kasi ba't pa natin pagtalunan niya? Parang gano'n, para sa akin. So, mga minor doctrine, at least parehas tayo naniniwala. Ibig sabihin po, walang eternal torment. Eternal torment. Wala. Sa kanila. Sa akin, meron. Yan ang nakalagay sa Bible eh. Pero yung salita nila na forever, binis nila yung na hindi lahat ng forever. Hindi na nila doon sa hell. Kung ganun man mangyari, Lord. Tama sila. Hindi maganda. Parang issue ko na nakikita ko po dito, Pastor Redonic, kasi po parang masyadong lenient po yung stance nila pagdating sa kasalanan, no? In terms of the gravity of the penalty of sin, no, that God's righteous judgment deserve, no, parang masyadong lenient po yung stand nila, no, kung talagang ganon yung stand nila na eventually mawawala rin. So wala yung concept, yung notion ng eternal suffering. So parang lang yung tao doon, parang nananaginip lang na for a certain period of time magdurusa siya, no, but eventually pag ma-serve na yung penalty for a certain duration of time, mawawala rin, no? Parang hindi po masyado, for me po, parang hindi po masyado nabibigyan ng justice yung severity po of God's judgment. Yung sinasabi po nito, no, severity of God's judgment. Kung yung mga anghel nga hindi kinawaan, yung anak nga hindi nga kinawaan, paano pa kaya yung actually Sir Jun, if that is their belief, sa kabilang banda maganda nga pag titignan mo. Pero na-serve pa rin naman yung kaparusahan, naghirap pa din sila, kaya lang hindi forever. And yet, and yet doon mo makikita kung if ever na sila yung tama at yun yung totoo, makikita mo yung grace ng Panginoon doon. Inarap pa rin naman nila tiniis pa rin naman yun. Nag-exist yung kaibigan mong naligtas forever, tapos ikaw bigla ka na lang parang bula. Kawawa pa rin ka dun. Oo. Kaya nga ano pa rin. Pero kung tama man sila, at least maganda. Parang naalala ko yung may nagsabi sa akin wala nang hell. Sabi, ito kaano natin, kasamahan natin, wala nang hell. Sabi ko, sige ganito. If wala nang hell, good thing. Paano pag meron pa? Yun lang. Yun. Amen ko. Kaya dapat talaga sa atin. At least kung maniwala ka na wala, kung tama silang wala, at least naniwala kang meron at talagang alam mo yun. Ganyan yung pastor sa soul sleeping. Ganon din yung concept. Ganon din po. Hindi. Bakit? Walang tulog. Pero observe pa rin sa last days. Hindi sila hindi pa rin makatakas. Kaya pag may nakausap akong ganyan na halimbawa pag namatay wala pang langit, o di wala. Pero hindi yun ang stand mo.
parang you can agree to disagree na lang, to disagree na lang, di ba? Hindi kayo nagtatalo, umagri ka sa kanya. At ang word ko dyan, posible, pag may mga ganyang bagay na sinasabi sila, hindi ko kinukontra ng direkta, sinasabi ko na lang posible, pero i-stand mo pa rin yung sa'yo and idadaan na lang sa question and answer na hindi ka pushy. Yun ang matured way. Kasi ano eh, mainit din ako sa debate noon dahil yung founder ng Bible School namin talagang kilala siya dito sa North na Batikan na debatista. Kaya yun, ganyan din ako. Alam niyo yung mga group ng debate sa mga pastor, isa ako sa mga maingay dyan. Marami akong nakakilala ng mga pastor dyan. At ano talaga, pinapagalitan pa ako ni Miss, magdamag ako sa Facebook dahil dyan sa kadebate ko. Pero nagbibigay sa akin ng input, ang dami kong natutunan talaga sa side nila, Catholic, at ang dami kong nakilala na magagaling. Nakita ko, na-open ako sa mga view nila hanggang nag-matured yung isip ko na meron na talagang pwede mong way na hindi sila apakan, hindi mo sila saktan. Because ang tanging pagsasabi ng katotohanan is not to bash or just rebuke them, but to win them. Amen, Pastor. How can we win them if we are trying to be pushy at style natin personal, kinokondemn na natin ang tao ad hominem, yung pagkakamali niya ay ginawa mo ng pagkatao personal. Pina-personal attack niya yung ano. Hindi maganda. Teacher ka pa naman, malituro mo, false teacher ka. Ginawa mo ng false teacher. Actually, ano yun, Pastor Roderick, that's one way of experience. Parang ganyan yung experience ko, yung na-share ko sa inyo. And one member ng church na nagtayo ng simbahan. At ang naging stand nga is yung mga patay, pwede pang maligtas through spiritism, may medium. Ang tawag nila Pastor Deliverance, pero pumapasok dun sa dinideliver nila yung kamag-anak nilang namatay, then pinapatanggap nila and they called it saint. Ang medyo pushy yung dating ko, siguro may pagkakamali ako. Thank you for reminding me, Pastor. Kakaiba yan. Spiritism talaga yan. Meron pas, ayoko mag-mention, naka-live tayo. Kaya may kakatutok pagdating sa YouTube. Okay. May mga yung Potter's House. Ganun. Sabi ni Pastor Darren Paul Hilar, our God is the one who convict us all. Pastor Darren, pag may gusto kang share mo lang po. Alam ko dito si Pastor Darren eh. Narinig ko po ito si Pastor Darren Hilar. Tuturo po yan. Kaya nga. Pero Pastor Job, may nabanggit ka pero ngayon, hanggang ngayon sa church, maingat ako, magbabanggit ako JA1. Maingat ako. Oo nga po. Tsaka po nasabi ko din kanina. Maingat ako dyan. Kaya nga, may ganun sila. But they look spiritual. But they practice spiritism. Ganun nga ako. Meron nga akong ganun. Actually, dito yan eh. Meron din ganun din sa kanila. Meron pa nga yung mga namatay na nasa hell na. Pwede pang maligtas. Yun po talaga Pastor. Yun ang stand nila. Hindi wala pa rin pong final judgment eh. Kung namatay lang, walang final judgment, hindi pa nahatulan, pwede pang mas true spiritism tatawagin. Nakakalungkot, ang pastor ang naging medium. Sabi nung pastor, sinapian daw siya. Tumanggap yung tatay niya. Hindi ko matanggap yun, pastor. Pastor ka, spiritism, biblically, galitan Diyos no, kinasusuklaman nga ng Diyos yun. Pinatay nga ng Diyos si King Saul because of that eh. Tumawag sa patay. May handout ako about spiritism. Pag gusto nyong humingi, PM nyo lang. Salamat, Pas. Kasi ang tapat ng church natin dyan sa may Church ng Panginoon sa lalay dito sa espiritista. As in tapat. Sambahay lang ang lagi mo kinakasat, Pastor. Pag-alaga lang ang espiritu. Yan talaga. Yung mga universalism daw po. Any questions pa po?
Sir Darren, Pastor Darren, pwede po kayong mag-share pag gusto nyo po para po yan po kagandahan sa Bible School. Actually, yung matured Bible School ho, hindi po nag-i-insist ng stand ng professor. Kasi po kapag iniwasan ho natin yan. Bagamat ho kami may mga stand din, pero hindi po namin pwedeng i-insist yung stand namin. So you have the freedom to choose kung ano po yung inyong paniniwala. But we will teach about it. Pero nung una kasi ako nag-i-insist eh. Kaya lang as I grow din sa Panginoon, hindi na. Mahirap. Nagtuturo sa Bible School, ang dami kong kadebate. parang hindi na po mag-i-enroll yung iba po, Pastor Job. Kaya po may stand din ako, pero hindi po kailangan i-adapt nyo lahat. You have the freedom to choose po. Kaya lang ho, as far as soteriology, paterology at humatology is concerned, ay ituturo ko ho talaga at whether you like it or not, i-follow nyo po yun. Pero other than that po, ay yung mga minors, ay hindi ko po yun i-insist. As well as bibliology po, kailangan din yung i-insist yun. Kaya po ganun. Ayan, magsasalita na ata si Pastor Darren. Okay, Pastor Darren, go. Baka nasa biyahe. Ayun na. Gandang gabi po, Pastor Darren. Angat signal ni Pastor. Medyo sabi, Pastor Darren. Pastor, sabay yung nasa, abroad din. Ayan, Pastor Darren. Napapanood ko po yan sa live niya. May radio live broadcast po siya. Wow. Active po yan. Halos araw-araw po yan. Hello, Pastor Darren. Kaso mukhang wala siya sa kanya. May reception. Mahina yung signal ni Pastor. Pero pag naglalay, siguro ibang lugar yung pinaglalay pa ni Pastor Darren. Meron siya talagang broadcasting Station, Pastor. Station. May studio talaga yan. Lang po, bago po mag-close kung sakali, Pastor Job tsaka Pastor Rod, Martes po, hindi po ako makaka-attend ng live because that's my flight, go back to New Zealand. And tapos po baka hindi po ako makapag-online. Ang mangyari po baka sa audio na lang po ako makapag-aral. I thank you for supporting. Pero if ever I have time, maganda po nung ganito. Mas gusto ko yung online. Opo. Kaya lang iba po kasi yung time doon, medyo mahihirapan ako. Sige po. Po Ngayon, alauna na po doon, 12:30. Hayaan nyo po, magkakaroon kami ng discussion with you ni Pastor Derek. Para maganda rin. Ayan po. May tanong po dito, masasabi po bang pushi ito? Backslider ka kahit nagsiserve ka pero di ka nag-evangelize. Alam nyo po, ewan ko ako ho kasi hindi ho kasi ako naniniwala sa sa backslider. Kasi po alam nyo po sa taong tumanggap sa Panginoon, ito po yung akin inulit ko po, hindi ko po kayo ini-influensyahan para maniwala dito sa aspetong ito, Wala po kasing backslider sa ako po inulit ko po. Ako po kasi hindi naniniwala sa backslider. Nanlalamig ho ang isang Kristiyano, whether we like it or not. Nanlalamig ho tayo, pero hindi po tayo tipo bang nagba-backslide ka sapagkat ang isang taong tunay na tumanggap sa Panginoon, siya isang bago nilalang na kung saan, yes, may struggle. Mag-i-struggle ka at minsan darating nga sa punto at pagkakataon ng buhay mo na parang mawawalan ka o manlalamig ka sa Panginoon. But it doesn't mean na backslider ka. Kasi po yung backslider, umiikot ka ng 180 degrees. Kaya lang nag 360 ka, binalikan mo yung dati mong buhay.
So ang tanong ho doon, tinanggap mo ba ng tunay ang Panginoong Hesus? Kasi ang tao pong tumanggap ng tunay sa Panginoong Hesus ay kailanman ay hindi na babalik sa dati niyang pamumuhay. Ngayon iba naman ho yung apostasy. So magkaiba po yung apostasy at saka po yung backslider. Kaya po dito, masasabi mo bang pushy ito, backslider ka kahit nagsiserve ka, pero di ka nag-evangelize. So ang mabigat po yung term na backslider kapag ang isang tao ay sinabihan natin na backslider. Pero nga nangyari po kasi, nauso po yan sa church na yung isang tao hindi lang kunyari, for example, halimbawa hindi nakapag-devotion ng isang tao ng isang linggo, hindi ibig sabihin backslider siya. Yung isang tao hindi siya umattend ng fellowship ng 3 taon, hindi ibig sabihin backslider ho siya. So mabigat po kasing paratang yung backslider. Kaya po ako po bilang ay lahat po tayo ay iniingatan natin na magsabi tayo ng backslider sa isang tao. Siguro ang pinaka the best, serve ka na ulit kay Lord, ganun. Kasi may season of time po talaga na manlalamig. Kaya lang ako lagi kong encouragement kahit po sa preaching ko, pag nanlalamig kayo, huwag nyo intindihin, umattend pa rin kayo, mag-serve pa rin kayo. At least, ikaw lang individually nanlalamig ka, pero hayaan mo lang kasi darating din ho yung panahon, mag-iinit ka ulit. Ganun lang po naman yun. Pero ito po, mabigat po ito, no? So, backslider ka kahit nagsiserve ka, pero hindi ka nag-evangelize. So, hindi po natin lahat mapipilit yung pag-evangelize, although this is the Great Commission na dapat po natin gawin. Pero believe it or not ho, believe it or not. Ako ay first 3 years of my Christianity, ako po ay ang sipag mag-evangelize. Kaya lang dumating ako dun sa punto na after ng 3 years, 10 years akong hindi nag-evangelize. Tapos lately bumalik after 4 years. 4 years na ulit ako nagtutuloy na nag-evangelize. Pero it doesn't mean na nag-backslide ho ako sa Panginoon. At ito na nga ho, yung bumalik naman, yung tipo bagang bumalik yung passion mo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, ang hirap na ho namang urungan. Kasi parang hindi ka na patutulugin or hindi ka na patatahimikin ng, parang hindi ka mapakali kapag hindi ka nakapag-evangelize. Ayun ho, ganun. Kaya po, ini-encourage ko po na, wag po natin sabihan yung kapwa natin kapatid na backslider. Unless, hindi siya talaga backslider. Hindi siya talaga. Paliwanag ko baka alam, may pinanggugutan niya ang dalawang yan. Sige, pass. Ang salitang backsliding kasi sa Old Testament lang yan makikita. Dalawang word, dalawang klase meaning. Yung unang backsliding na tinutukoy sa Psalms ay suog. Suog. Ibig sabihin ng suog is talagang he turn his back. Yes. Ikalawa, yung sarar. Yung sarar naman, stubborn. Ngayon siguro kung Old Testament term, ang pagiging matigas na ulo ng Kristiyano na hindi nag-evangelize, pag-Hebrew term. Sarar na backsliding yun na say bro. Pero hindi na kasi sa Hebraic ano natin na theology kasi na yun na authority eh. Nasa New Testament. Sa New Testament, wala nang salitang backsliding talaga. Pero yun nga, ipinaliwanag ko lang na kung ang gagamitin natin na word is sa Hebrew word na sarar o pagiging stubborn, pagiging matigas ang ulo, backsliding yung ganung uri. Pag yung nagsalita sa iyo ay Jewish, sasabihin niya sarar, sabi niya gatigas ang ulo mo. Pag in English mo yung backsliding ka, ganun, backslider ka. Ini-apply lang natin sa ngayon kung bakit. Pero kung sa authority talaga, sa New Testament, walang salitang backsliding sa New Testament. Apostasy, yes, meron. So yun, parang balansin na lang natin. Kung biblical naman, kung matigas ulo mo, pwede kang sabi ang backslider. Pag Hebrew word. Pero, Kristiyano ka, dahil New Testament authority, pwedeng hindi. Pastor, may mas maganda. Balance lang. Mas maganda pala sabihin pag matigas ulo. Sarar ka? Sarar. Hindi pansin, Pastor. Medyo malambot sarar ka pala eh. Yung usog naman parang nausog, umusog. Patras kasi ang backslide, pababa. Yung pagka-slide mo patalikod.
Kaya actually masarap mag-aral ng ano eh. Pwede mo siyang i-apply sa Tagalog. Madali mo siyang maintindihan. Maganda mag-aral ng Hebrew. Sige, mag-aaral na tayo. Oo. Kaya maraming Tagalog na word na dikit sa Hebrew. Mga pastor, konting highlight nga po, definition sa apostasy. Pastor Derek, ikaw na. Apostasis. Apostasy. Actually po yung apostasy, yung binabanggit if I'm not mistaken sa Peter o sa Pedro, no. Ang ibig ho kasing sabihin ng apostasy yung tinalikuran mo yung iyong pananampalataya. Pag sinabi pong apostasy, naniniwala ka sa Panginoong Hesus as your Lord and personal Savior. Kaya lang dumating yung punto at pagkakataon na itinakwil mo na siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. That is apostasy ho. Kaya lang ho, marami ho kasi niyan sa mga letters ni Peter at as well as sa letters ni Pablo sa mga churches na yung mga tao po doon ay nagkaroon ng apostasy. Ako naman ho, yung akin doon pagkakakita ay yung mga tao na yun ay iba ho kasi yung hindi siya easy belief eh. I mean, yung pag sinabi ng Bible na believe, hindi siya yung believe na naniwala ka lang. Ibig sabihin mo ay ito ay iyong pinamuhay talaga. So sa apostasy po, may binanggit po dyan. May mga babala po dyan na tinalikuran. Pero pag iisipin mo din, babalansayin natin. Pag tunay kang tumanggap sa Panginoon, ang apostasy ay mahirap eh. Kasi naranasan mo ang Panginoon, naranasan mo yung presensya niya, yung pagbabago niya sa buhay. So ang mahirap. May illustration si Jesus Christ about sa salitang apostasy pero episteme ang root na ginamit doon. Yung parable of the sower, yung the bird takes away the seed, yung salitang takes away, falling away kasi ang apostasy. Parang umalis, ganyan. Rebellion ang isa sa pinaka-meaning ng apostasy of falling away. Yun yung isang magandang parable na sinabi ni Jesus Christ. Talagang inalis ng Diablo. Umalis din. Hindi na nagtuloy. Nag-fall away. Kaya po, ayun po. Ganun nga po yung apostasy. Ganda po ng usapan natin, Pwede po magtanong, Pastor Job? Sige po. Yung tungkol po sa apostasy po, kailangan talaga ng charger ko, hindi kinaya namatay na yung cellphone ko. Kay